Ganon po yung takbo ng istorya niya no. Napaka kahit na buntis daw siya ginagamit siya palagi, kahit na may regla daw siya ginagamit siya palagi. Yun po yung nagiging suliranin niya no na i-share niya sa akin. At yun, naglalaboy daw po siya guys para humingi ng. So ayan, magandang hapon po sa ating lahat mga lods no. Hi po sa inyong lahat dyan, na-miss ko po kayo. Medyo matagal-tagal din po akong hindi nakapag-upload ng video at yung mga kung napapansin niyo po ang aking YouTube channel ay ina-uploadan ko ng mga videos ng mga yung mga views po, yung mga dagat, yung mga waterfalls, yung gano'n no. So napansin ko po wala pong masyadong nanood sa aking video. At syempre guys, hindi ko po yun in-upload para lang panuorin nyo rin o dumami yung mga views ko doon. Para lang po meron akong may upload sa aking YouTube channel no. Dahil po sa ngayon po ay hindi po ako nakapag-explore at yun nga, kung napansin niyo po yung aking mga videos ay meron po akong inaasikaso dahil po doon sa aking pag-alis no. At yun, nagpapasalamat po ako ng maraming guys dahil hanggang ngayon hindi niyo po ako iniwan. At syempre yung mga nagme-message po sa akin, pasensya na po, hindi ko po kayo nare-replyan. Yung iba naman po ay binabasa ko nga din at ayun, na nagre-request nga ng mga video at yung mga kasamahan ko na nag-explore ay syempre pinapasamahan nila sa akin at pinaparescue ano. So humingi po ako ng paumanhin doon guys na hindi po ako nakakapag-rescue dahil meron po akong inaasikaso, sarili kong problema po. Ayun, kung napapansin niyo po, nandito pa po ako sa bahay ngayon at nakiusap po ako sa aking agency na by April na po. By April na lang po ako pwedeng umalis ano. At saka yung nakikita nyo po na pinost ko sa Facebook na biyahe, dati po yun. Yung abroad po ako dati. Pagka uwi ko po yun dati. Yun, nag-post ako. So dati po yun. Ini-re-upload ko lang siya sa Facebook dahil nga wala akong pang-upload. Ayun no. So ano lang ako noon guys, nagbalik tanaw. So sa ngayon po ay nandito ako sa bahay namin, ayan. Hindi pa po ako nakaalis. Nais ko lang pong mag-video dahil yun, na-miss ko po kayo. Tayo nakakapagkwentuhan, hindi rin po ako nakakapag-live. So ayan, na-busy ako. Kaya hindi ako nakakapag-upload at hindi rin ako nakakapag-explore. At ayun no, medyo asikason ko po muna yung sarili kong problema. So sa lahat po ng mga nag-comment dyan na wow, nice yung mga lugar na ina-upload ko, nag-upload na ba ako. Hindi po yun guys, hindi po yun akin na video talaga na yung nandun ako mismo sa lugar na yun. Hindi po. Mga view lang po yun na hindi rin po yun sa TV lang galing na binidyohan ko, hindi po siya. Yung po yung mga views na na mga view po na mga video, ayun, na pinagdugtong-dugtong tapos in-upload sa sa YouTube channel ko, pero hindi po yun akin na video. Ayun no. Wala naman pong problema doon dahil wala namang copyright no. Ayun guys, nais ko lang pong mga musta sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Kagaya ko po ay nasa mabuting kalagayan din naman, pero maraming problemang kinakaharap. So guys, nagpapasalamat pa rin po ako ng maraming sa lahat po ng aking mga subscriber na hindi ko na po nakikita, na hindi na po ako nakikita dahil nga bihira lang po akong makapag-upload ng video at bihira na po akong nagbibideo ngayon. Ayun guys, nag-upload ako ng video ngayon. So, magkukwentuhan tayo. Meron po akong nasasabihin sa inyo. Nais ko pong ipaalam sa inyo guys na meron pong mga tumatawag sa akin ng mga viewers. Meron pong hindi ko na lang po babanggitin sa inyo. Pero meron pong tumatawag sa akin na viewers at nagpapatulong. Nagpapatulong po siya, naawa po ako sa kanya, taga-Tacloban po siya.
magpapatulong po siya. Ang gusto niya pong mangyari ay ako pumunta doon sa Tacloban. Yung sobrang layo po yun guys, at hindi ko po yun kayang puntahan. At naawa po ako sa kanya dahil sulit ko po siya na viewers at supporters, no. Kinuha niyo po yung GCash number ko dahil gusto niya akong padalhan. Yan. Ang kapalit naman nun ay gusto ko siyang tulungan. Hindi daw po sila magkasundo ng kanyang asawa sa dahilan ng hindi nila pagkakasundo ay gusto niyang gumanti at ako yung gagamitin niya. At anong nangyari guys ay kinuhanan siya ng cellphone na touchscreen, so hindi na siya nakakapanood sa mga videos ko. Ang binigay na lang sa kanya ay yung keypad. Yan, tumawag siya sa akin. Keypad yung gamit niya. Umiyak siya. Tapos sabi niya, tunulong ko siya. Binigay sa akin yung pangalan ng asawa niya, ng kapatid niya, ng mga anak niya, at saka yung kanya. Hindi pala yung mga anak niya guys, yung kanya lang pala yun, at saka yung edad, yung address. Ayun, sabi niya may mga anak daw siya na hindi na din daw sumusuporta sa kanya. Ayun nagpapasalamat po ako ng marami dahil meron po akong sulit na supporters na tumatawag sa akin at umiiyak ng hingi ng tulong. Humingi po din po ako ng paumanhi dahil hindi po ako nakapag-move sa kanyang hiningi. Yun, Nay, kung nanonood ka ngayon, kung sakali na nakakapanood ka pa, ito po, ang video na ito ay para sa'yo. Kasi Nay, nireset ko po yung cellphone ko na wala po lahat ng mga phone number na nakasave dito. Yung address po, yung mga chinat mo sa akin na address, yung mga chinat mo sa akin na problema, naka-voice record po yun ay akin po yung sinave pero na-delete po. Lahat po yun na-delete. So naawa po ako sa iyo, Nay, sa viewers ko po na sumuporta sa akin na talagang naawa ako sa kanya. Naawa talaga ako sa iyo, Nay, pero wala akong magawa kasi nga hindi po ako otoridad, no, para aksyonan yung problema mo. In-advise ko lang sa kanya guys na in-advise ko sa kanya na pumunta siya ng pulis at humingi ng tulong. Kasi po kung ako mismo, sabi niya sa akin na kapag tulpo na daw siya, iwan ko kung ano nang nagiging action doon. So ayun, no, mahirap lang naman po ako, na wala po akong kakayanan na pumunta dyan at i-rescue ka. Kasi sa lahat daw po ng gusto niyang makatulong, ako daw po yung gusto niyang makatulong sa kanya. So, naawa po ako at wala po akong nagagawa. Ay, yung kwento niya guys ay noong 2021 daw ay imbis na salubungin ang bagong taon, binuhusan siya ng isang arenola ba? Yung ihi. Isang arenolang ihi ang binuhos sa kanya. At palagi daw po siyang minamaltrato ng asawa niya. Sabi niya po sa akin ay parang meron daw kulto yung asawa niya. Yung parang siguro baka adik o hindi normal ang pag-iisip. Ayun. At yung mga anak daw niya ay parang binibrainwash. Kaya hindi niya rin nagiging kakampi yung mga anak niya. Ganon po yung takbo ng istorya niya noon. Kahit na buntis daw siya, ginagamit siya palagi. Kahit na may regla daw siya, ginagamit siya palagi. Yun po yung nagiging suliranin niya noon na i-share niya sa akin. At yun, naglalaboy daw po siya guys para humingi ng tulong at ng pagkain. Yun, para pabigyan-bigyan siya ng pagkain. Naglalaboy daw po siya. Sabi ko po sa kanya ay umuwi na lang siya sa kanila dahil nag-iisang anak daw po siya ng nanay niya. Ayun po, sabi niya, meron daw 10 commandments na kapag kasal na kayo, hindi daw pwedeng maghiwalay at kahit napatayin ka na, hindi pa rin kayo maghiwalay. Ayun, sabi niya sa akin, Seventh Day Adventist daw siya.
Yun. Meron daw sa 10 Commandments. Kaya iniwan niya daw yung mga magulang niya para sumama sa asawa niya. Kaya yun, nung sumama daw siya sa asawa niya na kahit nahirap na daw yung kanyang sitwasyon at kalagayan niya, wala daw siyang tulong na hinihingi at ayaw daw niyang umuwi. Bahala na daw kung dun siya mamatay sa piling ng kanyang asawa. So yun o, parang ganon ka saklap ang buhay. Na kahit na hirap ka na, may mga tao talaga na kahit na hirap na sa piling ng kanilang mga asawa ay naninindigan. Na kahit na doon na sa kamay ng asawa niya mamamatay, talagang nakikipag laban pa rin sa kanilang walang sawang relasyon at forever na sinasabi, ika nga. So may forever talaga kapag dyan ka namatay sa kamay ng asawa mo. So ano pong mapapayo natin sa kanya guys, at sakali na nanonood siya ngayon o meron na siyang cellphone, kasi sabi niya sa akin meron daw tulong sa gobyerno na darating at sabi niya sa akin padalhan niya ako. Ito lang po masasabi ko sa iyo, Nay. Salamat po ng maraming marami. Huwag niyo na po akong padalhan. Hindi ko naman po kailangan ng tulong ninyo. Ikaw po ang dapat tulungan. You know, sabi niya sa akin, wala daw problema, yung number ko nasa Gcash lang. Nasa YouTube naman po yung number ko guys. Lalo pag nagla-live ako, meron po akong number doon. Hindi po ako humingi ng tulong o mga sponsor. Hindi po ako nanghingi ng mga pera sa mga sponsor o mga nag-sponsor sa akin. Hindi nga po ako nag-i-entertain sa mga tumatawag sa akin na mga nagchat-chat na mga sponsor. Hindi po ako nanghihingi ng pera sa mga viewers ko, no? Dahil hindi po ako mukhang pera. Hindi rin po ako naggumagawa ng kung ano-ano para lang magkapera. Hindi po. Sa'yo na yung pera na yan at malaking tulong na yan sa'yo. Last tawag mo po sa akin, sabi mo ay tumawag ka na kay si Rafi Tulfo. Sana natulungan ka ngayon kung nasaan ka man, kasi hindi kita ma-reach out dahil nga na-delete po yung aking video, yung voice recorder ko at saka yung phone number mo po na sinave ko. Humihingi po ako ng pasensya, Nay. At sana kung nasaan ka man po sa Tacloban, hindi ko rin po naisulat yung address mo, Nay. Sana okay ka lang po, Nay. At sana natulungan ka na ni Sir Rafi Tulfo. Sa lahat po ng mga viewers ko dyan, no, na may mga problema, wag po kayong dumulog sa akin, mga ka-idol. Wag po kayong tumawag sa akin dahil wala po akong magawa. Wala po akong tulong na maibibigay sa inyo dahil ako din po naman ay mayroong sariling problema. Ang dulugan po natin, ang lapitan natin po yung gobyerno, yung mga pulis. Kung kailangan pumunta tayo sa barangay, doon tayo sa barangay, sa pulis, doon po tayo. Tumawag tayo kay Sir Rafi Tulfo. May mga ahensya po na dapat nating lapitan doon. Yung mga katulad po namin ng mga vlogger, mga nasa nagbablog lang ang mga trabaho, wala po kaming maitutulong sa inyo, mga ka-idol, no? So buong puso ko pong pinapasalamatan si Nanay dahil nga idol na daw po ako, at yun nga, ako po yung gusto niyang tumulong sa kanya. Yun, na-delete pa yung number. You know, nagpapasalamat po ako ng marami dahil saludo po ako sa iyo sa pagtawag mo sa akin at pag-idol mo sa akin, sa lahat po ng mga supporters ko dyan. Salamat po ng marami sa inyo. Ito lang po yung share ko sa inyong video, na sakali na magka-problema po kayo, lahat naman po tayo mayroong problema. Huwag po ako ang tawagan nyo guys. Pwede nyo po akong sharean ng inyong mga problema. Magbibigay po ako sa inyo ng advice ng kung ano-ano. Pwede po kayong lumapit sa akin para sa mga advice, at ma-share din po natin yung inyong mga istorya dito sa aking mga subscriber, no, sa aking mga solid na mga viewers. Yun po, magpakatatag ka lang po, Nay, at huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi mo nga, 70 Adventist ka at merong 10 commandments na iyong sinusunod. So, ibig sabihin, meron ka pong pananampalataya sa Diyos na matibay po at pinangahawakan. Yun po, lumapit ka lang po at manalangin sa Kanya. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ayun,
at huwag po tayong lumapit kung kani-kanino po. Salamat po ng maraming na hindi ko na po babanggitin guys ang kanyang pangalan at yung sinasabi niya sa akin na pangalan ng asawa niya. Dahil sa totoo po kahit na hindi po na-delete yun, hindi ko po babanggitin pati yung address niya. So, for protection po sa kanya. So, sana mag-ingat ka po at mag-ingat kayo mga ka-idol dyan, mga solid nga supporters ko, sa lahat ng mga solid ko ng mga viewers at sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa Luz Adventure, ganun din po kay Asiro Adventure sa aking kapatid. Hindi pa po kami nakapagsama ngayon sa aking pong kabisihan. Minsan po dumadalaw dito yung kapatid kong si Asiro. Nag-uusap po kami patungkol po sa aming mga plano at sa aming video. So sa Friday guys, sa Sabado meron po kaming family gathering hindi po sa family namin sa ano po yan sa OFW family yung mga gathering sa hindi ang tawag doon basta yun family day ng mga OFW guys. Magbi-video kami niyan ni Asiro, kasama ko si Asiro dahil yung asawa ni Asiro nga ay OFW din. So lahat po ng mga OFW yan, kung wala dito sa abroad, wala dito sa Pilipinas ang OFW ay pwede umattend yung asawa niya. Kaya yung kuya ko, yung asawa niya ay OFW, ako din OFW, kaya pupunta po kami sa Friday guys. Sa Friday pupunta kami para sa OFW family day. Yung mga event po doon ay atin pong masasaksihan kung ano po yung mga offer ng ating government alang-alang po sa magiging tulong na rin natin mga OFW na nandito sa Pilipinas at nasa ibang bansa. So, saludo po ako sa lahat ng ating mga OFW dyan. Kapwa ako mga OFW, mag-ingat po tayong lahat dyan guys. Mag-ingat tayong lahat. Papalagi po tayong mag-pray sa lahat po ng mga viewers ko na sulit sa akin at sa lahat po ng mga nanonood lang na hindi pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. Mag-iingat din po tayong palagi dyan saan man po tayo naroon ngayon. Salamat po guys po ng sinasabi ko. Huwag niyo po akong tawagan para tumulong at mag-rescue sa inyo. Kung meron po kayong mga problema, dumulog po tayo sa government, sa mga kailangan, sa mga pulis, sa mga wag po ako. Pero kung advice po ang gusto nyo, pag meron po kayong problema, andito po ako, pwede niyo po akong tawagan para ma-advisean kayo. Sa gantong video po ako magtutulong sa inyo guys, So nagpapasalamat po ako kay nanay at sana po yung asawa mo na ay sakloban ng espiritu ng kabutihan na sana magbago siya at hindi ka na niya sasaktan dahil matatanda na po kayo. Senior na siya guys, senior na siya. So hindi na po siya dapat talagang sinasaktan o inaabuso pa ng sarili niyang pamilya. Yun po ang mahirap sa atin, yung minsan safe po tayo sa ibang tao pero sa sarili nating pamilya ay inaabuso tayo. Lalo na po kung sarili nating asawa ang umaabuso sa atin. So medyo masakit yun na part. Dumarating talaga sa punto na talagang kung puro sakit lang natatanggap mo at wala namang saya, dumadating po tayo sa punto na talagang magdesisyon para iwanan sila. So yun lang guys, salamat po ng marami at mag-ingat po tayong lahat. God bless us all po.